Oh, diba? Masyada po ang Unbettable Channel. By the time na pinanonood nyo to, nasa ibang bansa tayo at nag-aasikaso ng mga dapat nating asakasuhin. Kaya hihingi ako ng permiso sa mga again na naman mambabash at sasabihin naman luma ang mga binavlog po natin. Kasi sabi hindi naman ako hindi naman ako on time talaga na pag may sumabog na ganitong balita, yun na. Kasi nga, this is a magazine type of show focusing on entertainment and showbiz dito sa Philippines local na mga kasi kung mag-Hollywood tayo, di babalik ko yung babalik ko yung trabaho ko nung araw bilang ako'y publicist ng Warner Brothers. Take note, Warner Brothers. Oh, di ba? Nagyayabang na tayo Chot! So anyway, ang issue natin this time ay may kinalaman dito sa yung pelikula. Nag-attend tayo ng press ko ng A Glimpse of Forever na pinagbibidihan ni Jasmine Curtis Smith, ni Diego Loizaga at saka ni Jerome Ponce mula sa Viva Films. March 6 ito ipapalabas at siguro paglabas nitong podcast na to or episode na to ay palabas po siya sa mga sinihan sa Metro Manila mula nga po sa direksyon ni Jason Paul Lacsamana, o di ba, kaibigan natin na manager at discover nung Alamat, o di ba, yung magaling na ang galing ng grupo na yung banda po yun ng mga young singers na mga batang lalaki na medyo ang ganda, medyo may pagka yung kultura at saka may pagka tawag natin yun, yung mga lumang panahon, etc. But anyway, ang topic natin ay tungkol dito sa A Glimpse of Forever na may kinalaman nga ang kwento sa parang social media, artificial intelligence, ganyan-ganyan, kung paano nababago ang pananaw sa pag-ibig at may mga naiinkwentrong yung para posible bang ma-inlove ka sa nakakausap mo lang sa kunwari sa social media or yung sa nakikita mo lang sa Messenger or kung ano man yung platform. Pero dito nung hiningan ko ng pahayag or naging bahagi at nagtatanong-tanong tayo, ang dami naming napulot na napag-usapan, lalo na dun sa mga binahagi ni Diego, na si Diego Loizaga ay naging controversial din na 'di ba, nagkaroon siya ng daughter dito sa non-showbiz girlfriend niya, pinanganak sa Australia, tapos hindi sila nagsasama as mother and father, o di ba? Pero nagko-co-parenting sila dito sa daughter nila na may mga issue na inaayos siguro. Pero si Diego, sinabi naman niya na since hindi naman showbiz or wala naman sa showbiz yung nanay ng kanyang anak, spare na lang daw natin. Nakipakiusap na gano'n. Kaya ang ganda ko pong ibinabaga sa inyo to kasi hindi naman talaga perpekto ang kahit sinong tao, pero siguro may mga bagay na hindi natin pwedeng pakialaman. Kaya dahil naiintriga, naiiskandalo, nakikiusap ang kagaya niya na wag na lang. Kung gusto niyo, pag-usapan na lang natin yung pagiging tatay ko, kung paano ko na-discover yung anak ko na ganito, ganyan-ganyan, at gusto ko mas maging responsable, mga ganon. Ang saya lang, kasi isang bahagi siya ng showbiz ng kagaya ni Diego, batang ama na matatawag natin, kasi nasa 20s pa lang naman itong batang to, is na-i-relate niya yung kanyang emosyon at yung isang bahagi ng kanyang pagkatao na taliwas doon sa napapanood natin sa mga roles niya sa television or sa movies man. Diba? So, ang ganda lang pakinggan. And then, natuwa rin po ako doon sa pinakitang parang pagbabago nito ni Jerome Ponce na simula pong lumipat po siya sa Viva Artist Management bilang yun ang kanyang manager. Nakakatuwa kasi di ba ang impression niya nung nandoon pa siya sa ABS-CBN at talent po siya doon at dami niyang proyekto. Inaakusahan siyang mayabang, magaspang magsalita, at saka parang sinasabi nila na akala mo kung sinong sikat, may magagano pa nga, di ba? There was even a time na parang pinatamaan pa siya ng ating kaibigan si Aiko Melendez, na medyo ganyan-ganyan. Pero nakakatuwa lang, siguro itong si Jerome, medyo napagsabihan siguro, at nakinig naman siya, at nakaka-amuse na sincerely humihingi siya ng pangunawa sa mga tao na kung ano man yung mga dati niyang gawain o kung ano man yung mga dati niyang
practice, lalo na sa pakikipag-usap o pakikinayam sa mga pakikipagpanayam sa mga kaibigan natin sa mass media or multimedia. And lalo pat si Jerome ay marami na rin mga bagong mga proyektong ginagawa, di ba? Doon sa Safe Skies, sa Viva TV, may series po siya doon na naging matagumpay. And then meron pang susunod agad na series yung Road Killers naman, nakasama niya si Nadine Lustre. And ito nga pong pelikula nila na Jasmine at Diego na A Glimpse of Forever. Na ang saya kasi siguro nararanasan niya mas maging busy at nagkakasunod-sunod yung mga proyekto niya. Kaya somehow nagiging mas positibo yung outlook niya and na-share niya ito, na ibibigay niya at napaparamdam niya sa mga gaya po namin na gusto man lang makibalita na kung ano na pong kung paano siya ngayong kumusta ang kanyang work ethics, kumusta yung pakikitrabaho niya sa mga bagong kasama niya ngayon sa Viva Artist Management at mga hindi niya siguro nakakatrabaho before kasi nga nandoon siya sa ABS before. So ang ganda lang pakinggan, ang ganda lang alam mo yung ang ganda lang na makita ang mga ganitong halimbawa kasi mas nakaka-pogi point ika nga. So si Diego, si Jerome, and of course si Jasmine Curtis Smith na sinabi nga natin na napakahusay at tahasan din natin at diretso natin sinabi na mas magaling siyang actress kaysa sa kanyang ate na si Ann Curtis, with all due respect at bumubisina tayo kay kagandahang Ann na aminado naman si Ann doon. And this time nga nasa pelikula siya, may tumatakbo siyang series sa GMA7, yung asawa ng asawa ko na pinodcast po din natin dito one time. And yun na, maraming nagsasabi na hindi man raters or hindi man nag-a-attract ng alam mo yun ng maraming viewers itong si Jasmine, pero ang ganda ng mga ginagawa review. Again, may sarili pong audience ang isang Jasmine Curtis na this time gusto niyang uling subukan sa pamamagitan ng pelikulang A Glimpse of Forever na mapapanood po ngayong March 6. And on that note po, pakinggan po natin ang ilang bahagi po nang naging panayam ko po sa kanila nung nagkaroon po kami ng press conference mula po sa Viva Films sa direction po ni Paul J. Laksamana ng Viva. Ako po ang inyong lingkod, nagpapasalamat. Mag-enjoy po tayong lahat. Be positive. Maraming thank you. Ayan na daw. Hello! Congratulations and good afternoon. Unahin ko na si Jazz. Oo, congratulations, napakaganda nung teleserye mo sa GMA. Thank you. So, dito naman, anong klaseng Jasmine ang makikita namin dito? Ang Jasmine na makikita mo dito, yung naghahanap ng security, naghahanap ng atensyon, at hindi siya ganun palaban ni Christy in the same way, pero ano siya, persistent siya at consistent siya. So, abangan. Yun. Yes. Direct, paano mo binalance yung issue ng emotion dun sa virtual thing? Kasi di ba, medyo technology, science, etc. So, paggawa mo ng pelikula, since ikaw din yung writer, paano mo na-balance yung mga ganong aspeto? Well, hindi naman ako masyado nag-focus dun sa specifics ng sci-fi element. Okay. Basta ang point is, di ba, mga babae pupunta dun sa forever, nakikipag-date virtually. Hindi naman ako nag-explain ng todo-todo about it. Kasi, pag pinanood niyo yung movie, mas susundan niyo yung human characters and how that technology affects their emotional well-being. Ayun. Hindi siya, kasi may dalawang klaseng sci-fi. Merong hard sci-fi, tsaka soft sci-fi. So ito yung soft sci-fi na yun nga. Meron lang naka-introduce na sci-fi element. Pero fundamentally, it's still a relatable love story. Okay. To the rest of the cast, paano naapektuhan or nabago yung outlook nyo about love kung meron man in doing this movie? Or pag pinortray niyo yung mga character nyo dito sa movie? Sino gusto mag-start? Jerome? Hindi naman totally na bago. Actually, mas nakano nga kayo sa character dito pag napalagay sa dati. Na-inspire kasi siya dito sa isang bagay na fantasy ko pa sa kanya paano nangyari. And ako,
nangyayari din sa akin yun. I get to, very inspired with something na, it's hard na mangyayari. And, yun yung sabi regarding the character. What about you, Diego? Yes, sir. Ano ba nagbago sa pananaw ko, sa pagtingin ko? About love, yes. After the movie, I guess because of the hardship na dinaanan ng character ni Jasmine dito. It's so cliche, pero love really knows no boundaries. If you really love the person, you go through hell and high water for the person. For all you know, in doing that, you might find, kung hindi siya talaga karapat-dapat para sa'yo, you might find the one who really is for you, which is, ayoko naman sirahin yung kwento ng movie. Yun. Jazz. Na-confirm ko lang dito that communication is key. Yes, alam natin lahat yon. Pero mahirap talaga siyang i-practice dahil hindi lahat pare-pareho ng abilities and skills pagdating sa communication in a relationship. Because lahat tayo iba-iba ng background and natutunan and how we communicate with a lover, not just a friend. And pag may hindi pa kayo natatackle and nandun na kayo sa level na kasal na kayo, parang dapat yata ma-resolve nyo muna yun bago kayo ikasal. Yun yung pinaka-naintindihan ko dito. Diba? Yung discernment mo then and how you tackle each conversation. And kung anong tamang timing, kailan dapat, kasi lahat mapag-uusapan, pero hindi lahat dapat ngayon at ngayon din. Diba? Alright. Yes. Bonus question pwede. The cast. Naniniwala pa ba kayo sa forever? Corny pero gusto mo. Yes. Jegs. Okay. Thank you and good luck. Gusto mo sumagot? Go ahead. There's just different forms of it. Okay. Thank you po. Thank you. That was Ambit Navas of Marites University. And for last